ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan? Tila ito ang naging reaksyon ng taong bayan sa controversial DILG Secretary na si John Vic Remulla matapos mahuli sa sarili nitong bibig nang sabihing hindi raw totoo na group effort o pinagplanuhan ang mga naging pag-aresto sa former president na si Rodrigo Duterte. Tila namumula at namumutla ng araw sa kaba ang DILG Secretary ng gisahin ng presidential sister na si Senator Amy Marcos sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa aligasyon ng illegal na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Sa nasabing Senate investigation, tila hindi pinalagpas ng senadora ang naging nooy interview ni John Vic Remulla sa programa ng bilyonaryo, kung saan proud pa nitong binanggit ang national TV na hindi lamang siya kundi damay si Pangulong Bongbong Marcos, ang National Defense Secretary na si Gibo Teodoro at ang National Security Advisor na si Eduardo Año na kapwa pare-parehas may kinalaman sa pagkaaresto kay Rodrigo Duterte. Ngunit sa naging Senate hearing ngayon, tila iba na ang sinabi ng kalihim ng DILG. Sa kanyang naging pahayag, tila sinabi nitong wala raw siyang binanggit na group effort at pinangalanan ang ilang mga taong di umanay mastermind sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon pa mismo sa kalihim ng Department of Interior and Local Government Unit, tila hindi raw tama ang mga akusasyon sa kanya na binanggit ang pangalan ng ilang mga cabinet secretary na di umanay damay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ngunit sino raw ba ang nagsisinungaling sa kanilang dalawa? Ang pagkatao niya kung saan in-interview sa bilyonaryo o ang pagkatao nito ngayon na ginigisa sa Senado? Panoorin ang pinaka-satisfying video online base sa reaksyon ng maraming die-hard Duterte supporter kung saan tila nahuli raw sa sariling bibig ang DILG Secretary na si John Vic Remulla matapos itanggi na wala raw kinalaman ang ilang mga taong sinabi nito na mayroong partisipasyon sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ngunit kamakailan sa nasabing interview nito sa bilyonaryo, tila proud pa niyang binanggit ang ilang mga taong responsable sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Buwelta ng maraming netizen, kapag raw talaga nagsisinungaling ang tao, buhol-buhol na ang sinasabi nito. Panoorin ang full video. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na Ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group ma'am, kapag hindi let me plano? make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Just it's already a very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Teodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that
I think you have a clip. He said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the ng rumor, ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Kaya nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. It Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president. Salita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer that. Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They Ang asked me- pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Kasi Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this. Yes, matter. that's fine, but it's in Yes. the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, That's it. I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. nandun- Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on. hindi yung gano'n ang dating sa amin eh. Ang pagkaintindi that is namin, the whole apat truth, na plano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Isidoro was working out of his office. Napakaliwanag po nung sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun sa yes, ma'am. sinabi. Intelligence. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung Yes, nagsalita ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am.
Anong earlier- in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let me plano? make I think that intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already I'm a very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there, and not to skirt ma'am executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that I think you have a clip. He said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the rumor, ng ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Kaya nga nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpa-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng gabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am.